welcome to our vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, ayun guys, may topic na naman tayo ngayon na isang importanteng bagay na kailangan nyong panoorin ito para sa ganon is maiwasan natin ang mga bagay-bagay na reklamo or something na pagkakagulo sa loob ng bahay ni Amo. So, yun nga guys. Ang topic natin is magsisimula yan. Pero bago ang lahat, please subscribe to our YouTube channel, sa aming Facebook page at sa aming Instagram account. So, yun nga guys, ang topic natin ngayon ay importante talaga to guys. Kailangan nyong panoorin to para may mapulot kayong aral, may mapulot kayong idea. So, ang topic natin is about sa pera na makikita mo sa loob ng bahay ni Amo or sa loob ng bulsa ng mga pantalon, mga skirt, mga short, lahat. Kung saan mang sulok ng bahay na yan is pag may pera is anong dapat gawin? Kailangan nyo pong isauli sa amo ninyo. Kahit man yan is 25 cents or $1 man yan, kailangan nyong ibalik sa amo nyo guys. Bakit? Dahil hindi nyo alam kung yung 1 cents na yan or 25 cents na yan is trinatry lang kayo ng amo nyo kung honest kayo or hindi. Okay? Uulitin ko, pag may makita kayong pera sa loob ng bahay ni Amo, mas better wag nyo nang pakialaman or mas better na wag nyo nang kunin. Kasi may posibilidad na trinatry lang kayo or sinusubok lang yung trust ninyo, or hindi sinusubok yung trust, sinusubok lang nila yung honesty ninyo. So pag may makita kayong pera guys is kailangan nyo talagang ibalik yan, lalo na pag mag laundry kayo, di ba? Pag nag laundry kasi tayo is meron kasi minsan yung mga pera sa loob ng mga packet ng mga amo natin, mga jacket man yan, shorts, pants, or kahit sa mga gilid-gilid ng kwarto nila. Minsan kasi guys is nag-iiwan talaga sila ng mga pera-pera dyan. Hindi lang po sa coins, okay? Pera. Pinag-usapan natin dito guys is pera. Huwag nyong itaya yung trabaho ninyo sa maliit na halaga na makikita ninyo. Kasi may posibilidad na mateterminate kayo or may posibilidad na magagalit yung amo nyo, pag-iinitan kayo, tapos kahit 25 cents lang yan guys, pag kinuha mo, alam nila na nandun banda is malaking halaga or malaking kawalan na ng tiwala sa inyo yung amo ninyo. So kailangan is kung may makita kayo, kahit sintimo man yan, ibalik ninyo. Mas maganda yung sila mismo ang magsabi na kunin mo na, pamalengke mo na, diba? Mas maganda yung ganon. Pag may nakita kayo, isauli nyo, sabihin nyo na, sir, ma'am, may naiwan po kayo sa ganito, ganyan, may pera po kayo sa table, sa kwarto, or saan nyo makikita yung pera na yun. Kailangan nyong sabihin. Antayin nyo lang na sila mismo ang magsasabi na kukunin nyo or ibili nyo na lang ng mga gulay or pagkain nyo or something na sasabihin nila na sa inyo na. Mas maganda na magkagaling sa kanila yung ganun. Kasi alam nyo guys, sa akin, sa totoo lang, minsan hindi ako nasilaw sa pera. Kasi, bakit? Kasi hindi ko itataya yung kaunting halaga sa pangalan kong masisira. Kasi pag nasira yung name ko dito sa bansang Hong Kong, syempre, hindi lang kasi sa amo ko masisira, ikukwento niya yan sa mga ibang kaibigan niya, ikukwento niya yan sa mga kamag-anak niya. Syempre, masisira na naman yung papel or yung kapwa nating Pinay na OFW. Kaya nga ang dami-dami na guys yung mga amo na ang baba-baba ng tingin ng mga amo sa mga ibang
Pilipino or sa lahat pala ng Pilipino. Kasi bakit? Kasi nga guys, may mga pasaway tayong kapwa Pilipino. Hindi ko to nilalahat. Wag kayong magalit sa akin or wag nyo kong i-bash or wag kayong ano. Pero totoo to. Alam natin sa sarili natin na may mga pasaway na Pilipina. Sorry na lang kung ikaw yon. Sorry, pero kailangan kasi natin din protektahan yung kapwa nating Pinay. Hindi porket na gumagawa ka ng kalukuhan, sa tingin mo hindi na aapektuhan yung kasamahan mo or yung mga kapwa Pilipino mo sa ibang bansa, di ba? Naaapektuhan yan. Kahit dito mo sa Hong Kong ginawa yan, kung nakwento na niya yung abot dyan, tapos taga China pala sila or taga Amerika, kasi may mga amo din kasi na iba't ibang country sila galing, na dito lang sila nag-work or dito lang nag-aaral yung mga anak nila. Paano kung ikwento nila sa ibang bansa? Paano kung nakwento nila sa mga kaibigan nila, tas yung mga kaibigan nila nakwento din nila sa mga kakilala nila, o desira na naman ng Pinay? Ganun lang po yun. So kung papahalagahan mo man yung sarili mo, hindi lang kasi yung sarili mo yung napapahalagahan mo or nasi-save mo or nabibigyan mo ng ano bang tawag doon? Nabibigyan mo ng respeto siguro, at nabibigyan mo siya ng yung respeto nga. Wala akong maisip na bla bla. Basta na ano, yung pag nirespeto ka kasi ng isang tao, lalo na yung employer mo, ipagsasabi ka niya yan. Napakabait, napaka-honest, napaka-ano yung ano, kasambahay ko, ganun. Siyempre, yung mga kaibigan niya matutuwa. Siyempre, yung mga kaibigan niya, iba kung may mga katulong sila or may mga kasambahay sila ng mga Pinay, o di ikwento din na ganito ganyan yung kasambahay ng ano ko, tapos siyempre magiging proud, 'di ba? Magiging proud tayo na dadalhin natin yung pagiging honest natin saan man kasi tayo pumunta. So yun nga guys, yun yung balik tayo sa topic natin, na kailangan nyo talagang maging honest. Kahit sentimo man yan, ibigay nyo sa amo nyo, picturean nyo, or kaya iwan nyo lang doon sa table sa loob ng kwarto nila, or kaya kung saan nyo nakita, tapos pagdating nila is pwede nyong sabihin sa kanila na, ma'am, may naiwan kayong pera dito, sir, may naiwan kang ganito, ganyan, ganun lang. Kasi hindi ko naman sa pinagyayabang, proud lang ako sabihin guys na halos libo-libo talaga yung iniiwan ng amo kong lalaki sa kwarto talaga. Yung lalaki mismo talaga guys. Yung babae masinop sa mga gamit niya. Pero yung lalaki kasi kahit mga ano pa yan, mga kung ano-anong gamit niya, hindi naman siya burara, pero lapag dito, lapag dyan lang yung ginagawa niya sa mga table. Tas iniiwan niya lang yung mga libo-libong pera, $20, $50, $100. Pero ni minsan guys, hinahawakan ko, pero nilalagay ko sa may lagayan kasi doon sa isang table na mga gamit niya talaga. Doon ko talaga iniimbak lahat. Bahala na siya maghanap kung ano yung hahanapin niya doon, kung yung mga pera niya or mga ano niya na ginagamit niya sa sarili niya, mga vape niya, ganun. Basta doon ko nilalagay. Kasi ayaw ko kasi guys na darating yung araw na kahit sintimo is isisisi nila sa akin. Ayaw ko kasi yung ganun. Sana ganun din kayo, kasi napakahalaga. Napakahalaga po yung trust talaga. Kasi kung nasira mo yung trust ng amo mo guys, ay nako, sinasabi ko sa'yo, hindi lang ikaw yung nasisira. Buong Pilipina na naman. Buong Pinay, lahat ng Pinay dito masisira na naman, kasi nga hindi naman yung amo mo, wag mo sabihin na walang kaibigan yung amo mo, di ba? Posible na walang kaibigan, posible na walang nakakausap yan. Syempre ikukwento at ikukwento ka niya. Ganun lang yun. Kasi kung gumawa ka ng mabuti, ikukwento ka nila na mabuti kang
mabuti kang kasambahay sa kanila. Pero kung gagawa ka din ng kalukuhan, ikukwento kanila. Syempre, ganun lang yon. Kung ano yung gagawin mo sa loob ng bahay, yun ang ibabagsak nila sa'yo. So, yun lang guys. Ang topic natin, sana nakatulong to sa inyo. Yung mga baguhan, please, pakinggan nyo to, gawin nyo to, hindi lang para sa sarili nyo, pero para din sa kapwa Pilipino po ninyo. So, yun lang. Sa mga baguhan, see you soon dito sa bansang Hong Kong. Kung gusto nyo akong i-meet up, call me or message me for free. Basta may available akong araw. Ayan. Kita-kits tayo dito sa bansang Hong Kong. Sama-sama tayong iangat ang Pilipinas para sa ganon is hindi tayo nahuhuli sa lahat ng bagay. So, ganun lang. Helping each other lang. Wag nating tuluyang ilubog yung kapwa nating Pinoy. So, maraming salamat sa lahat pa rin ng tumatangkilik sa aking mga videos, sa aking mga sinishare, at sana makatulong tong video na to sa inyo, lalo na nga yung mga first timer na mag-a-abroad papuntang bansang Hong Kong. So yun lang guys, thank you for watching, have a nice day, God bless us all, bye.